Sinabi ni Sun Zhongshan na talagang hindi maaaring magbigay ng ganoong kalaking halaga dahil hindi biro ang 100 bilyong Eternal Coins, at ipinaliwanag pa niya na kahit ang buong Only Sect ay kailangang magtipid ng husto upang makabuo ng ganoong halaga sa loob ng 1 taon. Nagtanong si Ming kung mayroon ba itong ibang plano, at sumagot si Sun Zhongshan na wala pa sa ngayon dahil sa tingin nito ay hindi pa rin mangangahas ang pamilya Zhou na tuluyang sumabog ang usapin hanggat hindi pa sumasapit ang huling sandali. Kaya pinakamabuting maghintay muna habang pinagmamasdan ang mga susunod nilang kilos. Ngunit hindi sang-ayon si Ming dito, at mariin niyang sinabi na mas mabuti nang pumili kung magbabayad o tuluyang patitigilin ang pamilya Zhou dahil ang paghihintay lamang ay hindi solusyon at lalo lamang nitong palalakasin ang loob ng mga kalaban. Ipinaalala naman ni Sun Zhongshan na napakalaki ng impluwensya ng pamilya Zhou sa buong teritoryo ng Only Sect at imposibleng basta na lamang itong burahin ng walang malaking gulo. Kaya kailangan silang pakalmayin sa anumang paraan upang hindi na lumala pa ang sitwasyon. Natahimik si Ming sandali habang pinag-iisipan ang mga posibleng hakbang, at pagkatapos ay sinabing papasok na rin lang siya sa Chaotic Continent kaya maaari niyang tulungan silang humanap muli ng isang low crystal mine bilang kabayaran sa nawala nilang 7 ugat. Nag-alala si Sun Zhongshan na baka hindi sila makahanap dahil hindi madaling makakita ng low crystal mine, at sinabi pa nitong napakabihira ng mga mineral vein na iyon kung kaya't kahit ang mga pinakamalalakas na master ay inaabot ng maraming taon bago makahanap. Sumagot si Ming na huwag mag-alala dahil si Old Huang ay isang Eternal Realm level na nilalang kaya hindi magiging mahirap na humanap ng minahan, at dagdag pa niya ay may alam siya sa pagtingin ng feng shui at pagbabasa ng enerhiya ng lupa kaya nakikita niya kung saan may mineral vein na nakatago sa ilalim ng lupa. Si Old Huang naman ay talagang matindi at umabot pa ng 6 na oras bago ito lumabas mula sa hot spring, ngunit sa kabila ng mahabang oras na yun ay mukha pa rin itong puno ng lakas na parang hindi man lamang napagod sa mga nangyari. Ang 38 mga babae naman ay kawawa dahil binuhat na lamang sila palabas ng mga tagapaglingkod, at kitang-kita sa kanilang mga mukha ang matinding pagod habang namumula ang kanilang mga pisngi at nanghihina ang kanilang mga binti na halos hindi na makalakad ng maayos. May ilan pa nga na nanginginig ang buong katawan habang pilit na pinipigilan ang sarili na bumagsak sa sahig. Nang makita nila si Old Huang ay nagtaas ng hinlalaki sina Ming at Sun Zhongshan at pinuri ito na parang hindi pa rin tumatanda ang lakas nito sa kabila ng napakaraming taon ng nakaraan, at ipinagmamalaki naman ni Old Huang ang sarili at sinabing hindi pa raw siya nasiyahan sa mga babae dahil kung sinagad niya ang kanyang kakayahan ay kaya niyang ubusin ang lahat ng babae sa buong establishmento nang hindi man lamang humihinga ng malalim. Nagtanong si Ming kung pagkatapos kumain ay aalis na sila. At mabilis namang sumang-ayon si Old Huang habang tinatapik ang kanyang tiyan na tila naghahanda na sa susunod na pagkain. Maya-maya ay nagpadala si Sun Zhongshan ng ilang kakaibang halimaw na bihira lamang matagpuan, at si Old Huang mismo ang nagluto ng mga ito gamit ang kanyang natatanging pamamaraan na nagpakalat ng nakakalasing na amoy sa buong paligid, at habang kumakain ay muntik nang malunok ni Sun Zhongshan ang sarili niyang dila sa sobrang sarap at halos maiyak siya sa sinabing napakasarap ng pagkain na tila wala ng ibang makakapantay pa sa buong mundo. Pagkatapos kumain ay nagpaalam na ang dalawa, at ikinumpas ni Old Huang ang manggas nito nang walang anumang pag-aalinlangan kaya hindi na nila kinailangang dumaan sa pintuang binabantayan ng Divine Race at sa halip ay agad silang nakarating sa itaas ng Chaotic Continent sa isang kisap mata lamang. Sa sandaling yun ay nag-anyong isang napakalaking mabangis na halimaw si Old Huang na tila sumasakop sa buong kalawakan, at ang laki nito ay napakalawak na kahit ang pinakamalalaking bundok ay parang mga maliliit na bato lamang sa harap nito. Dahil nakatayo si Ming sa ulo nito ay hindi niya makita ang kabuuan ng katawan nito at tanging ang dalawang malalaking sungay lamang nito ang kanyang nakikita na parang dalawang toring umaabot sa langit. Sa ibaba nila ay isang napakalaking hugis itlog na bagay na tila isang mundo sa loob ng isang higanteng balat, at sinabi ni Old Huang na yun ang Chaotic Continent at hindi na ito papasok upang hindi magising ang mga ancient beast na natutulog sa kailaliman nito. Nagtanong si Ming kung paano siya tutulungan ito na maghanap ng mga lugar na matatag ang espasyo kung hindi ito papasok. At sumagot si Old Huang na ituturo na lamang nito mula sa labas dahil kaya nitong makita ang kabuuan ng kontinente gamit ang kanyang mga mata na nakakaabot sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Bumuga si Old Huang ng isang compass at pagkatapos ay hiningahan nito ng kanyang hininga na may halong napakalakas na enerhiya, at lumitaw sa compass ang mahigit 1,000 maliliit at malalaking mga punto na kumakatawan sa mga lugar na may matatag na espasyo at sagana sa likas na yaman.
kung saan sinabi nito na nakikita naman ang mga lugar na iyon mula sa labas at minarkahan na niya ang mga ito para kay Ming upang hindi na ito mahirapan pa sa paghahanap. Tinanong ni Ming kung saan naman pupunta si Old Wang, at sumagot ito na sa loob ng 3 buwan ay marami siyang magagawa kaya hindi na dapat magtanong pa si Ming dahil may sarili itong mga lakad na kailangang asikasuhin. Pagkasabi noon ay biglang nakaramdam si Ming ng gaan ng katawan na parang may pumulot sa kanya mula sa pagkakatayo, at agad siyang pumasok sa loob ng Chaotic Continent kung saan diretso siyang bumagsak sa isa sa mga minarkahang lugar na may malambot na damo at matatag na lupa. Hindi nga sumama si Old Huang at si Ming lamang mag-isa ang pumasok sa loob ng Chaotic Continent, at pagdating niya roon ay agad siyang tumingin sa paligid at nakita niyang matatag nga ang espasyo roon at napakasagana ng spiritual energy na halos dumadaloy sa hangin na parang hanging may lason na nagpapalakas sa sinumang humihinga nito. Nang damhin niya ng mabuti ang kapaligiran ay nalaman niyang napakataas ng antas ng spiritual energy doon at hindi pa siya nakakita ng ganitong uri noon sa alinmang lugar na kanyang napuntahan. At nakita niya sa paligid ang mga kapatagan na umaabot sa abot tanaw at mga kabundukan na matatiyog at may 2 ilog na umaagos ng malinaw at mabilis na parang mga pilak na sinulid na nakalatag sa lupa. Natuwa si Ming dahil malaki ang lugar na ito at sa ganoong kataas na antas ng spiritual energy ay maaaring magtanim ng mga matataas na uri ng pananim na hindi kayang tumubo sa ibang mga mundo. At tinansya niya na ang lawak ng lugar na ito ay halos 10 bahagi ng buong Three Emperors World at sapat na upang buhayin ang 3 hanggang 5 trilyong tao nang hindi nagkukulang sa pagkain at espasyo. Dinala niya ang space-time sword at nilibot nila ang buong lugar ng magkasama, at habang lumilipad sila ay lalo siyang nasiyahan dahil napakaganda ng feng shui ng lugar na ito at talagang angkop na tirahan para sa mga tao at sa anumang uri ng nilalang. Kaya agad niyang tinawag si Xiaoxi at inutusang magugat dito sa pinakamabilis na paraan. Sa isang iglap ay bumaba ang napakaraming ugat mula sa langit na parang mga higanteng ahas na gawa sa kahoy, at malalim na bumaon ang mga ito sa lupa kung saan kumonekta ang mga ito sa mga ugat ng lupa at sa mga bundok at ilog upang maging isang buhay na network na sumasakop sa buong lugar. Nang masakop ng Undying Divine Tree ang napakalaking lupaing ito ay biglang sumigla si Xiaoxi. At sinabi nito na talaga nga namang dating pangunahing bahagi ng Ancestral Source Continent ang lugar na ito dahil maraming kayamanan ang nakatago sa ilalim ng lupa na hindi pa natutuklasan ng sinuman sa napakahabang panahon. Natuwa si Ming at nagtanong kung may mga mineral vein ba rito, at sumagot si Xiaoxi na napakarami ng mga mineral vein dito at iba't iba ang uri kung saan may low crystal, divine gold, rune metal at ang pinakamarami ay iba't ibang uri ng spirit stone na matataas ang antas at may kalidad na hindi matatagpuan sa ibang mga mundo. Ngumiti ng malaki si Ming at tinanong kung paano ang mga spirit stone na yun kumpara sa primordial chaos spirit stone, dahil noon sa Divine Demon Continent ay bumili siya ng primordial chaos spirit stone at natutunan niyang ang primordial chaos spirit energy ay nasa 10 pwesto sa spirit energy ranking at napakahalaga nito kung kaya't ang 100 gramo ng mababang antas na primordial chaos spirit stone ay sapat nang ipalit sa isang longevity coin. Sumagot si Xiaoxi na kalahati ng mga spirit stone dito ay mas mahalaga kaysa sa primordial chaos spirit stone at mayroon ding primordial chaos spirit stone at may mas mababa pa rito. At lalong natuwa si Ming at sinabing alamin ni Xiaoxi ang lahat ng mineral dito at pagkatapos ay magmimina sila sa lalong madaling panahon upang mapakinabangan agad ang mga yamang ito. Pagkatapos tingnan ang unang lugar ay agad na naghanda si Ming na magtayo ng isang malaking formation gamit ang pundasyon ni Xiaoxi, at ang formation na ito ay hindi lamang magpapatatag ng espasyo kundi haharang din sa anumang panghihimasok mula sa labas upang hindi makapasok ang mga dayuhan o ang mga divine race na maaaring magtangka na sakupin ang kanilang bagong teritoryo. Sa pamana ng human ancestor ay napakahalaga ng mga formation at rune, at may isang malaking formation dito na tinatawag na 9 Revolutions Universe Protection Formation na nangangailangan ng 30,000 tao na nasa Longevity Stage 9 upang patakbuhin at palaging nangangailangan ng malaking halaga ng Eternal Coins upang manatiling gumagana. Napakaraming mamahaling materyales ang kailangan para itayo ito at mahabang panahon ang kakailanganin upang mailagay ang mga formation plate at formation base. At ang 9 Revolutions Universe Protection Formation ay may 3,000 divine restriction sa mismong base nito at hindi pa kasama ang mga karagdagang seal sa mga sulok at sa mga bandila ng formation na nagpapalakas pa lalo sa kabuuang depensa nito. Kapag natapos ito ay hindi nito kayang pantayan ang lakas ng isang Eternal Realm na nilalang ngunit kaya nitong maantala ang mga kalaban upang makapagbigay ng sapat na panahon sa mga tao na tumakas.
At kung may darating namang mga nasa longevity realm ay kaya silang patayin ito agad nang walang kahirap-hirap. Inilabas ni Ming ang lahat ng kanyang mga heavenly craft puppet at bumili ng maraming materyales para sa formation, at dahil magtatagal ang lahat ng ito ay ipinaubaya na lamang niya kay Xiaoxi ang buong gawain habang siya naman ay bumalik sa Human Emperor Palace upang asikasuhin ang iba pang mga suliranin sa kanyang nasasakupan. Sa tulong ng Spacetime Sword ay nakagawa si Xiaoxi ng isang spacetime channel sa loob ng Chaotic Continent na nag-uugnay sa iba't ibang malalaking mundo kung saan may mga clone ng Undying Divine Tree, at dahil dito ay naging napakadali na lamang ng paglalakbay para sa mga tao at sa mga kagamitang kailangang ilipat mula sa isang mundo patungo sa iba. Pagbalik sa Human Emperor Palace ay handa na ang ulat ni Yin Wei, at nang mabasa ni Ming ang mga laman nito ay masama ang kanyang naging ekspresyon dahil ang 8th grade families ay naging parang mga asong ulol na wala nang pakialam sa kapakanan ng mga tao. Dahil sa kanilang ginawa ay 30% ng mga magsasaka ang nawalan ng lupain, at patuloy pa ring tumataas ang bilang na iyon at umabot na sa 2.3 trilyong tao ang nawalan ng lupa habang ang mga miner, apprentice, at mga trabahador sa tindahan na nawalan ng kabuhayan ay umabot naman sa mahigit 1.1 trilyong tao. Napakalakas na hinampes ni Ming ang mesa sa harap niya at ipinatawag ang Ministro ng Revenue at ang Ministro ng Transportasyon, at ang Ministro ng Revenue ang namamahala sa mga talaan ng tao at pamilya samantalang ang Ministro ng Transportasyon naman ang namamahala sa paglalakbay at paghahatid kaya pareho silang makapangyarihang opisyal at mabilis silang dumating nang ipatawag ng Human Emperor. Sinabi ni Ming sa Ministro ng Revenue na magsagawa ng isang talaan ng lahat ng nawalan ng lupa at trabaho at pagkatapos ay ayusin sila ayon sa uri at dalhin sa Imperial City, at ang paghahatid naman ay gagawin ng Ministro ng Transportasyon. Nagulat ang Ministro ng Revenue at sinabing paano kakasya ang lahat ng tao sa Imperial City, at sumagot si Ming na hindi sila mananatili sa Imperial City at ipapadala sila sa ibang lugar kaya hindi na nila kailangang magtanong pa at gawin lamang ang utos. Pinaalalahanan din niya silang huwag bastusin ang mga tao at dapat ipaliwanag ng maayos na tutulungan sila ng pamahalaan at hindi sila pinababayaan, at tumango ang dalawang opisyal at agad na umalis upang gawin ang kanilang mga tungkulin. Hindi rin naman nagpahinga si Ming, at kinuha niya ang transmission ring ni Princess Zhaoyu at nagpadala ng mensahe kung saan tinanong niya kung mayroon itong mga buto ng matataas na uri ng pananim dahil gusto niyang bumili ng maramihan. Matagal na at matatag na ang kanilang pagtutulungan kaya mabilis na sumagot si Princess Zhaoyu. At binigyan siya nito ng listahan ng ilang 10 uri ng mga pananim na may iba't ibang antas at kalidad. Tiningnan ni Ming ang listahan at natuklasan niyang hinahati ng Divine Race at ng ibang mga lahi ang mga pananim sa 3 antas at 27 grado, kung saan ang mga unang antas na pananim ay kadalasang pagkain ng Divine Race at nangangailangan ng napakataas na kalidad at lalim ng spiritual energy kaya napakahirap itanim, ang ikalawang antas naman ay pagkain ng matataas na uri ng ibang lahi at katamtaman ang hirap itanim. At ang ikatlong antas ay karaniwang ginagamit lamang bilang pagkain ng mga alagang hayop. Nang makita ni Ming ang listahan ng ikatlong antas ay nagalit siya, dahil ang mga pananim na yun na para lamang sa mga alagang hayop ng Divine Race ay itinatanim naman ng mga tao bilang matataas na pananim para kainin ng mga nobles at nangangahulugan ito na mas maganda pa ang pamumuhay ng mga alagang hayop ng Divine Race kaysa sa mga tao. Agad siyang tumugon at sinabing sa 36 na uri ng pananim sa listahan ay 5 lamang muna ang bibilhin niya. At ang mga ito ay ang Grade 1 Longevity Rice, ang Grade 2 Crystal Sweet Potato, ang Grade 2 Immortal Vegetable, ang Grade 3 Genuine Grain, at ang Grade 5 Dragon Blood Rice kung saan bawat uri ay bibili siya ng 10 milyong kilo. Ang isang malaking sako ng butil ay halos 150 kilo kaya ang 10 milyong sako ay aabot sa 1.5 bilyong kilo. Tinaya niya na ang kabuuang halaga ng bibilhin ay lalampas sa 39 na trilyong Eternal Coins at babayaran niya ito ng buo agad. Maging si Princess Zhaoyu ay nagulat sa laki ng order ni Ming dahil napakarami at napakaraming uri ang gusto nitong bilhin, at ang 39 na trilyong Eternal Coins na ipinadala agad ay hindi maliit na halaga kaya sumagot ito na kukumpletuhin ang mga buto sa loob ng pinakamataas na 5 araw. Habang bumibili ng mga buto si Ming ay patuloy naman ang pagdating ng mga nawalan ng lupa at trabaho sa Imperial City. At dahil hindi kayang panatilihin ng Imperial City ang napakaraming tao ay sa tuwing aabot ng 100 milyon ang bilang ay agad silang ipinadadala ni Xiaoxi sa Chaotic Continent kung saan inihanda na ni Ming ang mga war puppet at mga tagapagbantay ng Undying Divine Tree upang mapanatili ang kaayusan.
Kasabay nito ay nagtatayo na rin ng mga heavenly craft puppet ng mga bahay, kalsada, at mga kanal bilang mga pangunahing pasilidad, at nang makita ng mga tao ang napakalawak na mundo at sariwang hangin at walang hanggang mga lupang taniman ay labis silang natuwa habang paulit-ulit namang ipinapaalala ng mga bantay na ang lahat ng ito ay biyaya mula sa Human Emperor. Sunod-sunod na inililipat ang mga tao kaya pababa ng pababa ang bilang ng tao sa Three Emperors World, at ang 8th grade families naman ay umaasa sanang magdudulot ito ng kaguluhan at magdududa ang mga tao sa kakayahan ng Human Emperor, ngunit hindi nila akalain na mas matindi ang ginawa ni Ming dahil kahit gaano karaming tao ang kanilang palayasin ay tinatanggap niya ang lahat. Wala pang kalahating buwan ay bumaba ng 3 trilyong tao ang bilang sa Three Emperors World, at hindi na nakatiis ang 8th grade families dahil ang mga lupain, minahan, at tindahan na kanilang binawi ay halos nakatenga lamang at araw-araw ay napakalaki ng kanilang nalulugi. Isang araw ay muling nagtipon ang 8 pinuno ng 8th grade families, ngunit kakaiba ang kapaligiran kumpara noong una, at sinabi ng isa na hindi nito maintindihan kung saan dinadala ng Human Emperor ang mga tao dahil 3 trilyong tao yun at posibleng dinala sa Tianyuan Continent. Sumagot ang isa na hindi maaaring sa Tianyuan Continent dahil siksikan na roon at sapat ng mabuhay ang 10 trilyong tao kaya paano pa nito kakayanin ang dagdag na 3 trilyon, at sinabi naman ng isa na para makagawa ng malaking epekto ay pinabayaan nilang mawala ng gamit ang maraming lupa at minahan at tindahan kaya araw-araw silang nalulugi ng mahigit 10 bilyong eternal coins at kung magpapatuloy pa ito ay malulugi sila ng tuluyan. May nagsabi na kailangan na nilang tumigil, at mayroon itong masamang pakiramdam na ang mga taong pinaalis nila ay hindi na babalik pa, at napag-isip-isip ng mga pinuno na kung mawawalan ng tao ang isang malaking mundo ay wala nang saysay ang lahat ng kayamanan kaya nagsimula na silang magsisi. May isa sa kanila ang nagtanong kung dapat ba nilang pag-isipang muli kung kailangan ba talaga ang ginawa nilang plano, at tumingin ang lahat sa kanya at nagpatuloy ito na dati ay nag-aalala silang lahat na kukunin ng bagong Human Emperor ang kanilang mga interes, ngunit sa mga nakaraang araw ay naramdaman niyang may mali sa kanilang inakala. Tinanong nila kung ano ang naramdaman nito, at sinabi niya na tila hindi kailanman itinuring ng bagong Human Emperor na karibal ang 8th grade families at pati ang kanilang mga negosyo ay hindi nito pinapansin kaya ang lahat ng kanilang ginawa ay tila walang kabuluhan. Sumagot naman ang isa na may basehan pa rin ang kanilang dating pangamba dahil ipinapakita ng mga kilos ng Human Emperor sa labas na isa itong taong mahilig kumita at mas matalino sa negosyo kaysa sa kanila. At kung nais nitong alisin ang kanilang mga interes ay may sandaang paraan nito upang sila ay pahirapan, ngunit sinabi ng naunang nagsalita na dapat na silang tumigil. Tama man o mali ang kanilang naging desisyon ay hindi na dapat nilang labanan pa ang Human Emperor, at tumango ang iba dahil ang dami nilang inihanda at ginastos, ngunit parang sumuntok lamang sila sa hangin at ang Human Emperor ay hindi lamang nakapagpatira ng lahat ng mga tao kundi parang mas lalo pa nitong gusto ng mas maraming tao kaya kung patuloy silang magpapakawala ng tao ay patuloy din itong tatanggapin at iyon ay nakakatakot. Hindi alam ni Ming na sumuko na ang 8th grade families, at pagkatapos mailipat ang mahigit 3 trilyong tao ay napansin niyang biglang bumaba ang bilang ng mga dumarating na tao at nawala pa nga ng tuluyan sa loob ng isang araw kaya bahagya pa siyang nadismaya dahil ang itinatayong lugar ay kaya pang tumanggap ng mahigit 1 trilyong tao. Hindi nagtagal ay may ulat si Yin Wei na nagpapakita ng mga senyales na sumuko na ang 8th grade families, at bumalik agad sa normal ang kaayusan sa Three Emperors World kung saan may mga lupang sinasaka na ang mga tao at may mga trabaho na sila kaya wala nang nagkakagulo. Natahimik si Ming at sinabi na hinamon ng 8th grade families ang kanyang kapangyarihan, at inakala nilang dahil hawak nila ang mahigit kalahati ng kayamanan ng Three Emperors World ay kaya na nilang labanan ang trono, ngunit nakakatawa iyon. Tahimik na nakinig si Yin Wei dahil alam niyang may gagawin na ang bagong Human Emperor, at tinanong ni Ming kung natapos na ba ang pagsisiyasat na ipinag-utos niya kaya sumagot si Yin Wei na may mga tala na sila tungkol sa 8th grade families at kinopya na lamang niya ang mga ito bago iniabot ang 8 makakapal na libro kay Ming. Mabilis na tiningnan ni Ming ang mga ito, at nakita niyang malalim at malawak ang ugat ng 8th grade families dahil nakapasok na sila sa bawat larangan ng Three Emperors World at maraming mga dalubhasa ang sama-sama sa kanila maging sa gobyerno o sa labas nito. Tinaya niya na ang kayamanang hawak ng 8th grade families ay mahigit 3 quadrillion eternal coins, at may kanya-kanyang pokus ang bawat pamilya kung saan may kumokontrol ng lupa, may minahan, may bahay aliwan at sugal, at may maraming tindahan habang magkakaugnay ang kanilang mga operasyon at naging isang malaking grupo ng interes. Para kay Ming ang pinakamadaling paraan upang pahinain ang isang grupo ng interes ay putulin ang kanilang mga pagkakakitaan,
at matapos basahin ang mga libro ay naunawaan na niya ang mga paraan ng kita ng 8th grade families. Una ay inaangkin nila ang maraming lupain at nagtatanim ng mga butil na ibinebenta sa mataas na presyo o kaya ay pinapaupahan upang kumita ng renta, at dahil ang Three Emperors World ay may kontrol pa sa ibang malalaking mundo ay napakalawak ng kanilang mga lupain kaya ang kita mula rito ay halos 15% ng kanilang kabuuang kita. Ikalawa ay ang pagmimina ng iba't ibang metal at spirit stone na halos kontrolado nila at ito ay halos 10% ng kanilang kita. Ikatlo ay ang mga ari-arian tulad ng mga tindahan, bahay, at mga lote na marami ring kontrolado nila at ang kita rito ay halos 18% at ito ang pinakamatatag nilang kita. Ikaapat ay ang mga negosyo tulad ng sag-alan, bahay-aliwan, mga tindahan, at batika ng pills na halos 16% ng kanilang kita. Ikalima ay ang pagpapautang na may napakataas na tubo, at maraming tao ang nangungutang sa kanila kapag kapos sa panahon ng pagitan ng ani at maging ang tatlong emperors ay nangungutang din sa kanila kapag may digmaan kaya ang tubo nila ay napakataas at kaya nilang doblehin ang pera sa loob lamang ng 3 buwan, at ito ang pinakamalaki nilang kita na halos 20% ng kabuuan. Ang mga nabanggit na ito ay halos 80% ng kanilang kita, at ang natitirang mahigit 100 maliliit na kita ay nasa 20% na lamang. Nang malaman ni Ming ang mga paraan nila ng kita ay naisip na niya ang mga hakbang, at ang unang kita nila ay mula sa maraming lupain kung saan ang halaga ng lupa ay nakasalalay sa presyo ng butil at kung hindi na mahalaga ang butil ay mawawala na rin ng halaga ang lupa. Madali itong gawin ni Ming dahil bumili na siya ng maraming matataas na uri ng pananim na itatanim niya, at kapag nagtagumpay ito ay dadalhin niya ang mga ani sa Three Emperors World upang ibenta. Dapat malaman na ang karamihan sa mga butil sa Three Emperors World ay hindi man lamang umaabot sa ikatlong antas. At kapag nagbaha sa merkado ang mga butil mula sa ikatlo at ikalawang antas ay magiging napakamura ng mga lokal na butil hanggang sa pati mga alagang hayop ay ayaw nang kumain ng mga yon. Ang ikalawang kita nila ay pagmimina, at madali rin itong labanan dahil magmimina rin si Ming sa Chaotic Continent at kailangan lamang niyang itaas ang sahod ng mga miner hanggang sa maging halos walang kita ang mga minahan ng 8th grade families kaya kapag hindi na kumikita ang mga minahan ay kusa na itong magsasara. Ang ikatlong kita nila ay mga ari-arian, at mas madali pa itong gawin dahil maglalabas lamang si Ming ng isang utos na magpapataw ng mataas na buwis sa lahat ng pribadong ari-arian kung saan habang mas malaki ang lawak ng ari-arian ay mas mataas ang buwis at kapag lumipat ang pagmamay-ari ng isang ari-arian ay magbabayad din ng mataas na buwis kaya sa ganitong paraan ay mapipiga ang tubo ng industriya ng ari-arian hanggang mawala na ito ng halaga. Ang ikaapat na kita nila ay madali ring tapatan. At may sariling negosyo rin ang pamilya ng emperador ngunit hindi ito naging kasing lakas ng 8th grade family sa mahabang panahon kaya sa susunod na ilang taon ay maglalagay si Ming ng malaking halaga upang magtayo ng mga kaparehong uri ng negosyo na hindi kailangang kumita agad at gagamit sila ng mababang presyo upang mapaalis sa merkado ang 8th grade families habang babayaran ni Ming ang mga negosyong ito sa pamamagitan ng malaking subsidy mula sa trono upang kahit mukhang hindi kumikita ay mayroon naman silang natatanggap na pera. Ang ikalimang kita ng 8th grade families ay ang pagpapautang na may mataas na tubo, at kapag tuluyan ng lumaganap ang bangko ni Ming ay mawawala na agad ng merkado ang kanilang negosyo at hindi na sila makakabangon pa habang ang iba pang maliliit na kita ay natural nang maaapektuhan kapag humina na ang pangunahing kita ng 8th grade families. Sa loob lamang ng ilang taon ay mawawala na rin ang mga yon. At sa plano ni Ming ay sa loob ng pinakamataas 5 taon ay magiging 8 pamilyang puno ng utang ang 8th grade families kung saan ang kanilang mga tindahan, ari-arian, at minahan ay unti-unting mapupunta sa trono. Mabilis na gumawa si Ming ng isang draft ng plano at ibinigay yun kay Yin Wei, at tinanong niya kung may makikita ba itong magiging hadlang sa pagsasagawa kaya sinabi ni Yin Wei na maayos ang lahat ng plano maliban sa isang bagay kung may sapat bang pera si Ming para dito. Tumawa si Ming at sinabing hindi problema ang pera, at nang marinig yun ay sinabi ni Yin Wei na agad nitong ipapaalam sa mga kinauukulan at sa loob ng 3 araw ay maaari nang simulan ng plano kaya tumango si Ming at iniutos na gawin na nito yun. Umalis si Yin Wei at nagpatuloy si Ming sa pagbabasa ng mga dokumento, at biglang lumitaw ang space-time sword at sinabing lalabas na ang kanyang clone na nagmula sa hindi namamatay na katawan. Natuwa si Ming at tinanong kung nagtagumpay ba ito. At tumango ang space-time sword at sinabing higit pa sa inaasahan ang naging resulta bago inilabas si Shanglong. Isang napakalakas na aura ang kumalat na tila kayang itaob ang bubong ng Human Emperor Palace,
At nagulat si Ming nang makita na si Shanglong ay nasa third step supreme na pala habang malaki ang ipinagbago ng tindig nito. Ngumiti si Shanglong at sinabing kahanga-hanga talaga ang pamana at karanasan ng human ancestor, at kahit hindi pa ito dumaan sa matinding pagsubok ay nakamit na nito ang ganoong antas kaya kapag pa ito nagpatuloy sa pagsasanay sa labas ay lalo pang tataas ang kanyang kakayahan. Sinabi ni Ming na ang kanyang Heavenly God transformation ay tila nasa ikapitong pagbabago na at ang Supreme Veneration Art ay nasa ika-6 na antas na kaya maganda yon, at sinabi naman ni Shanglong na naabot na niya ang ika-24 na antas ng Great Eternal Indestructible Art at ang ika-6 na antas ng Infinite Divine Art at ang ika-5 yugto ng Chaos Calculation Method kaya ang kanyang kasalukuyang Third Step Supreme ay konserbatibo pa at kung gugustuhin niya ay kaya pa niyang tumaas at hindi mahirap na maabot ang Sixth Step Supreme. Tumango si Ming at sinabing magpatuloy lamang si Shanglong sa landas ng Divine Path, at sumagot si Shanglong na hindi pa rin ito kasing husay ng sariling martial arts ni Ming ngunit mataas na rin ang kanyang antas at maaari na siyang maging kapaki-pakinabang na katulong. Sinabi ni Ming na tamang-tama ang paglabas niya dahil siya na muna ang bahala sa mga tungkulin ng Human Emperor, at tumango si Shanglong at sinabing siya na ang bahala. Nang maalis na ang pasanin kay Ming ay agad siyang bumalik sa settlement sa pamamagitan ng Undying Divine Tree, at sa loob lamang ng ilang araw ay maayos na ang itsura ng settlement kung saan dahil bago ang lahat ay napakaayos ng mga syudad at kalsada at maging ang mga taniman at kanal ay nasa tamang disenyo at halos perpekto.